Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Mag-amang Marcoleta, supalpal. Mag-asawang Diskaya, notorious talaga. Marcoleta, ni Real Talk, ni Manager, nakakahiya. Matapos ma-freeze ang bangko na mag-asawang Diskaya at sipain bilang state witness, abay Marcoleta pinipilit at sinisingit pa na gawan ng paraan para maging witness ang mag-asawang Diskaya sa kabila ng mga kabalbalan. Kaya naman hindi nakapagpigil si Senator Lacson at sinupalpal ang kagustuhan ni Marcoleta at sinampal din ang ilan pang mga hindi makataong galawan na mag-asawang Diskaya. Samantala, Paulo Marcoleta binahan ng batikos matapos magbida-bida sa harap ng Kongreso. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pinaimbestigahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago ang naging proseso ng pagkuha ng contractor para sa itinatayong bagong building ng ahensya. Kasunod ito ng pagkakadiskubre na ang kumpanyang nakakuha ng kontrata nito ay pag-aari ng mag-asawang Kurt Lee at Sara Diskaya. Lumitaw sa paunang investigasyon ng NBI na J. Maker General Contractor at St. Gerard Construction ang nanalo sa bidding para sa 2.4 billion pesos na kontrata ng NBI building sa Ermita. 2023 nang pasimulan ang proyekto pero hanggang ngayon ay pundasyon pa lang ng gusali ang naitatayo. Grabe mga kaibigan, no? Ang tindi talaga na itong mag-asawang Diskaya na to. Notorious talaga. Tapos pang matindi pa, gustong gusto ni Marcoleta na maging witness itong dalawang ito. Pinagpipilitan pa. Grabe, pati NBI mga kaibigan, hindi nakalusot. NBI na yan ha. Walang takot tong mag-asawang to. Ay nako talaga oh. Kaya nga sabi ni NBI Director mga kaibigan. Nagtanong ako, yung building natin, sinong kontraktor? Ayun, lumabas. Na dalawang kontraktor, both under Diskaya. Iimbestigahan pa nga namin. So, may mga engineers kami, papacheck ko, tama ba yung pagkakalubog? Ang tindi talaga mga kaibigan itong mag-asawang Diskaya na ito. Pati NBI, wala silang takot dyan. Kita nyo, pundasyon pa lang yung pinapatayo dyan. Samantalang malapit na yung completion date niyan. Oh, ang tindi. Tapos sasabihin ni Marcoleta mga kaibigan na kawawa itong mag-asawa kasi daw pinagkakaitan ng karapatan bilang maging state witness. Kaya naman mga kaibigan, dito sa pagdinig na ito, abay, ipinipilit talaga ni Marcoleta. Kaya naman, eto, nileksyonan ni Senator Lacson. Diba? It doesn't mean that you're exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan Mr. Chair. sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta is recognized. may I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually
be admitted. Tama. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Kita nyo na mga kaibigan, talagang ipagpipilitan talaga ni Marcoleta na maging witness itong Diskaya. Pero ipagpipilitan niya din na hindi pwedeng ibalik yung pera na di umano'y ninakaw ng mag-asawang ito. Papayag ba kayo mga kaibigan ng ganun-ganun na lang? Magiging witness ito? Tapos yung agreement sana na ibalik yung pera, ayaw eh. Bakit mga kaibigan? Bakit ayaw ni Marcoleta ng ganun? Dahil dito. Pagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po dun eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune May I respond, from perjury. Senator Paano kayo nasasabi ni Senator Marcoleta na nakakapanghinayang yung mga pagkakataon na dapat sana ginawang witness itong dalawang ito? Kitang-kita naman mga kaibigan deserve ba ng dalawang ito, itong mag-asawang Diskaya na maging witness? Sige nga ho, ano'y nakakapanghinayang dyan sa mga pinagsasabi ng mag-asawang ito, samantalang lahat naman ng kanilang binunyag pawang guni-guni lang din, Malagos project lang din, di ba? Mantakin nyo mga kaibigan, ang gusto lang nilang palabasin yung mga records lang from 2022 onwards, tapos yung 2016 hanggang 2022 kung saan si Duterte yung presidente ay wala, tapos sinasabi nila malinis, tapos wala daw mga senador ang involved dito. At ang mga involved lang congressman, kung saan yung mga congressman na dawit yung mga pumirma ng impeachment o pabor sa impeachment ni Sara Duterte. O paano yan? Tapos sasabihin mo, sayang. Sige nga ho, eto, tanong ko sa inyo mga kaibigan, nanghihinayang ba kayo na hindi naging witness itong mag-asawang ito? Tingnan nyo ho ito. Sana nakikita ito ni Marcoleta itong investigasyon na ginawa din ng GMA sa pangunguna po ni Ma'am Jessica Soho. Sa pagsisiyasat ng aming team, nalamang hindi lang flood control projects ang mga questionableng proyekto ng mga Diskaya. Katulad ng 6 na palapag ng New Rogasiano M. Mercado Memorial Hospital sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Ang Kaibigan, hospital yan tignan nyo kung gaano ka notorious itong mag-asawa na ito. Ang tindi. Tapos ito yung gustong gawin ni Marcoleta na state witness. Hospital, Marcoleta, tignan mo, kawawang mga kababayan natin. aprobadong budget nito, humigit kumulang 380 million pesos para sa 4 na phase ng proyekto. Ayon sa website ng DPWH, 100% completed na ang kontrata. Gayong ang inasahang frame ng ospital, hindi pa rin daw tapos. Yan ba, Marcoleta, yung gustong maging witness? Nilagay sa DPWH completed. Tapos, kahit man lang sana nakatayo na poste, wala. 300 plus million mga kababayan na pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ni Marcoleta, hindi pwedeng ibalik yung mga ninakaw na mga Diskaya kapalit ng kanilang pagiging witness. Antindi. O eto pa, para makita mo sana to. Lawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Catanduanes, kung saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto. Di umano ang mga kumpanya ng mga Diskaya. 3 school building
ang kontratista, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation Grabe. ng mga Diskaya. Sa bayan ng Higmoto, dito pa rin sa Catanduanes, agaw pansin din ang nakatiwangwa na 4-story building ng Higmoto Rural Development High School. Halos 36 million pesos din ang halaga ng proyektong ito na sinimula noong 2018. Ang 2018. Sige nga ho. Kaya dapat lang na isama yung investigasyon at mga record kung saan sa panahon ni Duterte. Hindi pa ano yun mga kaibigan, hindi lang flood control project yan, pati mga eskwelahan, mga ospital. 2018 mga kaibigan. At sino ang kontraktor nito? Ay, walang iba kundi kontratista, parehong kumpanya ng mga Diskaya. Nakakahiya naman po, Senador Marcoleta, na gustong-gusto nyo talaga at ipinagpipilitan na gawing witness itong mag-asawa. Tignan nyo naman kung gaano ka notorious to. Tapos ayaw mo pang ipabalik yung kanilang mga ninakaw. Aba, matindi ka talaga no? Ay, nako talaga Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Nileksyonan Yung ka tuloy, legislative immunity does not extend to prosecution. Tama. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa witness protection program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama po, Magkaiba Mr. po Chair. yun. Tama Kaya po. wag niyo pong paghaluin kasi Hindi ko- wala hindi ko- hindi ko Sandali lang po. Kita nyo mga kaibigan, ganyan na ganyan, di ba? Talagang sanay na sanay. May nagsasalita eh. Sabat ng sabat eh. Ay nako talaga galawan talaga. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa witness protection program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din ito. Pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pong nagdudulog sa Supreme Court, ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin pagaluin yung witness protection program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. Tama naman, di ba mga kaibigan? Huwag mo kasing paghaluin. Ginugulo mo yung proseso para lang mailusot yung kagustuhan mo na gawing witness. Yung mga Diskaya. Ayan, sana naman makinig ka. Nileksyonan ka na. Libre ni Senador Lacson. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong witness protection program at being a state witness Tama. in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong witness protection program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank ng you. batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jebby is waiting in the wings. Ayun. Inuubos ni Marcoleta yung oras dahil nga dito sa kagustuhan niya mga kaibigan na gawing witness talaga itong mag-asawang Diskaya. At ipinipilit po talaga niya. Samantalang sinasabi na nga po ni Secretary Remulla na hindi pwede, di ba? At kailangan talaga ibalik yung pera na ninakaw di umano na mag-asawa. Pero nakita nyo naman mga kaibigan, galing sa bunganga mismo ni Marcoleta na hindi daw pwede yan. Hindi pwedeng ibalik yung mga pera na yan. Kasi hindi naman daw nakalagay sa batas. Pero nakita nyo naman mga kaibigan, yung mga kabalbalan na ginawa nito mag-asawa nito, napaka-notorious talaga. Hindi lang flood control project mga kaibigan, eskwelahan, hospital, kung saan ito na yung mga basic necessity sana ng taong bayan.
Pero eto, harap-harapan tayong ninanakawan. Pero okay lang yan, gawing witness daw, sabi ni Marcoleta. Kaya naman mga kaibigan, yung anak nito na nasa kongreso, abay nanggigigil mga kaibigan yung mga alipores nila, itong mga dilis. Bakit daw pinigilan na magsalita itong anak ni Marcoleta sa harap ng kongreso? Ito po yun. Yan. Yung context po kasi nito, di ba? Nagbobotohan sila kung sino yung next na speaker dyan sa kongreso. Kumbaga, sasabihin mo lang kung sino yung gusto mong speaker. Pero dito mga kaibigan kay Marcoleta, ibang-iba ho, tignan nyo. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. Sipin nyo mga kaibigan Paulo Marcoleta, anak ni Rodante Marcoleta. Ang gusto niyang maging next speaker sana ay si Kiko Barsaga. Lang yan mga kaibigan, no? Ano ba napatunayan nun? Pagdating dyan sa kongreso, ilang batas na ba ang nagawa niya? Sige nga ho, tapos papatayuin nyo siya bilang maging speaker ng House of Representatives. Katawa mga kaibigan, no? But since they're not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam We Speaker. will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Secgen, please proceed. Nakita nyo mga kaibigan, dyan galit na galit yung mga dilis mga kaibigan. Bakit daw binastos naman itong si Paulo Marcoleta? Nagsasalita pa daw. Maliwanag naman mga kaibigan na ang dapat lang nilang gawin bumoto lang. Hindi yung magbigay ka na naman ng napakahabang speech tapos gagawa ka na naman ng kadramahan dyan. Ngayon mga kaibigan, binabaliktad, sinosuppress daw itong mga alipores ni Duterte, yung mga supporter daw ni VP Sara. Antindi mga kaibigan. Pero ang katotohanan yan mga kaibigan, kailangan lang sana nilang magbigay ng kanilang boto. Tapos na, yun na yun. Kasi nga ang dami nilang congressman . O tignan nyo ito mga kaibigan kay Congressman Sandro Marcos. Ganito sana. Madam Speaker, the 1st District of Ilocos Norte chooses to vote for Faustino Boji D. III as Speaker of the House of Representatives. Ganun lang mga kaibigan. Pero yung ginawa ni Marcoleta, di ba, ang dami niya pang pasakalye, hindi rin naman pala boboto, tapos magi-speech na kailangan daw ng pagbabago. Kaya siya kinat doon, di ba? Kaya hinarang, kaya hindi siya pinatapos. Iba po yung ginagawa nilang narrative ngayon sa social media, hinarang daw, ayaw daw pagsalitain itong si Congressman Marcoleta, which is sinupalpal nga dahil nga sa mga pinaggagawa nila. Di ba mga kaibigan, napakasimple lang naman yung instruction bumoto ka, tapos na. Huwag na yung maraming sinasabi. Tapos nung sinupalpal ka, umiiyak yung mga supporters mo, lalong-lalo na yung mga alipores ni Duterte. Di ba, na sinasabi na sinosuppress daw, pag supporter daw ng mga Duterte, abay talagang yari daw dyan sa kongreso. Talaga ba? Kaya naman mga kaibigan, yung mga ganitong galawan na mag-amang ito, ito yung banat naman ngayon ni Manager OG Diaz. Sabi niya mga kaibigan, Senador Marcoleta, dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, kahit wala namang ninanakaw na pera sa kaban ng bayan, dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. Which is totoo naman, di ba mga kaibigan? Pero hindi po yan yung nakikita natin. Ang gulo nga o kaya ang weird nga itong mag-amang ito Tignan nyo si Senador Marcoleta mga kaibigan, di ba? Ang tindi. Mantakin nyo naman itong si Senador Marcoleta. Gusto niya maging witness itong mga diskaya. Tapos ayaw niya pang ipabalik yung mga ninakaw di umano ng mag-asawang ito. Tapos ito namang kanyang anak na si Paulo Marcoleta, abay gustong maging speaker si Kiko Barsaga. Abay naloko na talaga mga kaibigan Ay nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyo kalimutan i-like at i-share yung mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.